Pilipinas ang oras po, 37 minutes after 6 in the evening. Dos. Eto na ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanyeras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanyeras. Dos Kumpanyeras. Magandang gabi Pilipinas, ito pa ang programang Dos Kumpanyeras at kami po ang inyong nakakasama tonight, ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. Attorney Campo, Cheryl Adami Molina. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Kumpanyeras. Magandang gabi sa iyo, Attorney Cam. Magandang gabi sa Panyera. And it's weekend. Yes, it's Happy Friday. weekend! Yoo-hoo! Woo! Excited lahat. Yes, excited lahat. Pero Attorney Cam, matraffic. Super traffic daw ngayon. Pero expect mo na mas ma-traffic next weekend because it will be a very long weekend. Ayan, oo. Tapos susunod pa yung undas. So talagang matraffic ang mga palabas ng Maynila. Yan, okay. Anyway, meron pong bad news tayo sa ating mga kababayang mga motorista dahil po nakaumang na naman ang panibagong pagtaas sa presyo ng petrolyo sa darating na linggo. Sa pagtaya po ng oil industry sources, higit sa piso ang posibleng taas presyo sa kada litro ng diesel at 50 hanggang 70 sentimos naman sa gasolina. Posible ring tumaas ng piso hanggang 125 ang presyo ng kerosene. Ang pagtaya sa galaw ng oil prices ay nakabatay po sa 4-day trading mula October 16 hanggang October 19. Sa Lunes po i-anunsyo ng oil companies ang final na oil price adjustment at ipatutupad ito sa Martes, October 24. Ba't ganun? Dos Kumpanyeras. Naliligaw ako dito sa mga pinipindot. Pasensya na kayo, bago bago kasing console namin Oo, ay, ang cute, pero powerful. Anyway, Attorney Cam, maganda ang ating talakayan tonight, no? Dahil ito po ay common, Attorney Cam, yung mga nangungupahan. Ilang porsyento lang ba ng mga nakatira sa Maynila ang totoong may-ari ng kanilang tinitirhan? Karamihan sa atin dito, umuupa, no? Buwanan o kaya taunan nagre-renta. Ayan. At lagi nandyan kapag kinapos ka sa budget, halimbawa nagkaroon ng emergency or lalo na nitong mga nagdaang buwan at taon, Attorney Cam, dahil nagkaroon ng pandemya, maraming na layoff, maraming anong tawag doon? Hindi nakabayad din sa kanilang mga yes, dahil tungkulin. Nagkaroon ng furlough sa trabaho o nagkaroon ng natanggal sa trabaho o kaya ay nagsira ang kanilang mga pinapasukan o kaya suspend ang operasyon, syempre, Attorney Cam, ang ibig sabihin nun, puro kagastos pero wala kang kita. At therefore, nagkaroon ng problema, apektado ang pagbabayad ng renta. Dos Kumpanyeras. Alam mo naman, Panyera, pag dumarating na si Judith, so naka-ready na agad yung renta, bayad sa kuryente, tubig, yung bayad sa linya ng internet. Vital na din yan. Kasama na rin, Attorney Cam. Dati nga, pwedeng wala kang telepono. Ngayon, hindi na pwede. Di ba? Bayad mo sa cable. Yan. Kaya kakarampot na lang po yung mga natitira sa mga sweldo ng ating mga kababayan. Yung iba, Attorney Cam, no, pwedeng maputulan ng internet, pero hindi pwedeng maputulan, hindi pwedeng maputulan ng kontrata sa bahay, sa renta, no? Kaya napaka-importante yung nalalaman ng ating mga kababayan, ano ba yung mga karapatan natin bilang mga tenant, o kaya naman ay karapatan din ng landlord or landlady o yung mga lessors na tinatawag. Lessor lessees po ito. Ibig sabihin yung lessor, yung nagpapaupa, yung lessee naman, yung umuupa, yung nangungupahan. Ayan. Dos Kumpanyeras. At karaniwan ng Attorney Cam, no, ang nangyayari kapag hindi nakakabayad, pinapadlock,
pinapasok ng sapilitan yung pinauupahang apartment. Tapos kinukuha yung mga gamit, o yung TV, yung kung ano man, no? Lalo na ngayon, maraming magagandang TV. Ayan. Ito na lang, pambayad sa utang mo. O kaya naman, ipapadlock, papakuan yung bahay. O kaya naman, Attorney Cam, puputulan ng supply ng kuryente, puputulan ng supply ng tubig para mamaho ka dyan, bala kayo dyan, di ba? Dos Compañeras. Kaya naman kung kayo po ay aliman dito, nangungupahan o nagpapaupa o baka naman in the future, kayo ay nagpaplano na mag-set up ng negosyo ng paupahan dahil ito, Attorney Cam, no? Mas madali itong negosyo dahil once na na-set up mo na, edi from time to time repair na lang, no? Maliban na lang kung maka-timing ka ng balasubas na tenant, no? Maganda po na alam natin ang ating mga karapatan, and at the same time, syempre, pag may karapatan ka, meron ka ding obligasyon. Yan. Pwede po kayong sumali sa ating talakayan tonight, Attorney Cam, saan sila pwedeng magpadala ng kanilang mga mensahe. Live na po tayo sa ating Facebook. Hanapin niyo naman po DZRH News, DZRH News Television at DZRH Dos Compañeras Facebook page. Yes, and of course, pwede po kayong magpadala ng inyong comment sa DZRH TV 4K live stream, no, sa YouTube. At meron din po tayong DZRH Malakas promo tonight. Dalawa pa rin pong maswerte ang mananalo ng tig 500 pesos. So natuto ka na, nagkapera ka pa. Yan. At paano sila pwedeng sumali, Attorney Cam? Sasagutin lang po ang katanungan. Ibibigay na ba natin yung katanungan? Bigay mo na. Ibigay mo na. Ibibigay ko na talaga. Walang patumpik-tumpik. Ang ating malakas question for tonight, ano ang legal remedy ng landlord o landlady para makasingil sa hindi nagbabayad na tenant? Yes. So binabalanse po natin ang ating talakayan, pabor sa mga tenants at of course, pabor din naman sa mga nagpapaupa dahil syempre, Attorney Cam, mahirap din naman, no? Kabuhayan din ng mga nagpapaupa ang pinag-uusapan dito. Yung iba talaga totally dependent sa buwan ng upa na nakukolekta nila. And take note na, ginastusan, pinamuhunanan din po ito ng mga may-ari o yung mga nagpapaupa. Dos Compañeras. Ang gagawin nila lang po ay puntahan po ang DZRH Dos Compañeras Facebook page at i-message po, i-PM po kami sa inyong mga sagot. Yan. Yes, private messages. Screenshot nyo na din po, na kayo ay patunay na kayo nga ay liker at follower ng DZRH Dos Compañeras, and at the same time na nakashare, publicly ang ating live tonight para po mas marami pa ang ma-reach, ng ating broadcast at mas marami po ang matuto. Yan. So, Attorney Cam, simulan na natin, pagtungkol dito sa, kasi Attorney Cam, in the past, diniscuss na natin, several episodes na tayo tungkol doon sa Rent Control Act. Kaya lang, sa Rent Control Act po kasi, ang sinasaklaw lang po nito ay yung mga paupahan na hindi lumalagpas ng 10,000 piso ang paupa. Di ba? Kung dito sa Metro Manila, kung sa mga ibang lugar, hanggang 5,000 piso. Yun ang primarily, ang tinatalakay po doon sa Rent Control Act, kinukontrol po doon yung pag-porsyento ng taas sa mga paupa. Ito naman, mga karapatan, and therefore this is applicable, kung ito man ay sa inyong regardless kung magkano ang paupa or sinisingilin yung paupa or binabayaran yung upa sa inyong nire-rent. Dos Compañeras. Ito nga sinasabi natin, Panyera, na yung Rent Control Act, it's time siguro na mabisita. Totoo. Kasi nga hindi na siya applicable. Dahil sa Metro Manila, pinakamura na dito yung 17,000. Oo, 15, 16. Diba? Yung 15,000 parang ilang square meters lang yun. In fact, Attorney Cam, dito sa mga condominium units na malapit sa atin, ang paupahan 25,000 pesos. 20 square meters. Diba? Tapos isang buong pamilya ang nakatira. Ayan. So kapag ka medyo nagkaloko-loko pa, napaka-stricto ng may-ari, Putol kagad. Putol kagad ang supply ng kuryente, supply ng tubig dahil syempre hindi naman talaga pinuputol, ino-off lang 'yun. Meron lang siyang switch lang 'yun. And therefore, ikaw na tenant, wala kang control dahil wala ka namang access doon sa mga kung saan man doon. Ayan. So, ano nga ba ang pwede nga bang pasukin ng lessor ang property kung hindi nakakabayad ang tenant?
Actually, Attorney Cam, no, generally, this is the general rule. Hindi po dapat na basta-basta pasukin, no, ng may-ari o nung nagpapaupa ang property na kanyang pinauupahan without going through the legal process. Ayan, oo. Otherwise, maaari pong magkaroon ng liability itong may-ari. Kahit pa siya ang may-ari, Attorney Cam, no? Sige lang, ubo ka lang. Ayan. Kahit po siya ang may-ari, no? Hindi po ibig sabihin ay absolute na yung kanyang karapatan na pwede na siyang mag-barge in anytime, no? Meron po mga restriction because nagkipagkontrata ka sa ibang tao at temporarily binibigay mo ang legal, no, na possession ng property mo sa ibang tao by virtue of your agreement. Paano pagka hindi naman talaga nakakabayad? So therefore, ibig sabihin, breach of contract na yan. Hindi po breach of contract, breach of contract, paglabag sa kontrata. So pwede na bang pasukin basta-basta? Kasi yung breach of contract, tulay yun. Tulay ng kontrata. Ibig sabihin, tuloy-tuloy. Breach, B-R-E-A-C-H, no? So, yung breach of contract na. Kaya lang kasi, sinasabi din po natin, wag po ninyong ilalagay sa inyong mga kamay ang batas, no? Dahil kailangan din po na dumadaan sa proseso kasi for all you know, mayroong rason. Bakit ba? Baka merong rason itong si tenant kung bakit hindi siya nagbabayad. Natatandaan po ba ninyo yung mga previously tinalakay natin na kapag di ba, responsibilidad po ng lessor o nagpapaupa yung mga repair, no? Yung mga repair doon sa pinauupahan. Kapag sinasabi po ng Civil Code, kapag hindi ito kinukumply ng lessor o yung nagpapaupa, pwedeng i-withhold ni tenant yung pagbabayad dahil hindi tumutupad si lessor doon sa kanyang obligasyon na i-repair yung mga sira-sira doon sa bahay o sa pinauupahan niyang unit. Dos Compañeras. Ayan. So basically yan po ang Attorney Cam, you are to add something? Hindi panyera kasi naisip ko kasi yung yung mga nakikinig ngayon na ganun pala yun. Oo. Ito pala yun sinasabi nila. So yung mga nangungupahan dyan, alam nyo na. Yes. Yung mga nagpapaupa, alam nyo na din ang responsibilidad nyo na kayo dapat ang nagpaparepair. Nasira yung faucet. Ano ba sa Tagalog yung faucet? Gripo. Nasira yung gripo, nagbarado yung CR. Actually, kayo po dapat. Although, Attorney Cam, kapag ganun kasi ikaw ang naninirahan, ayaw mo nang ma-inconvenience pa. So, ang ginagawa mo, mabilisan, ikaw na lang ang gagawa. Pero ang magandang gawin ninyo dito, i-report po agad yung sira po yung ganito. Ano po bang gusto ninyo? Kami na po ba ang papagawa? Bibigay lang namin sa inyo resibo para i-reimburse or i-deduct na lang namin doon sa babayaran ninyo. Di ba? Mas mabilis pa yun. Kesa sa, pagawa nyo na po, ay baka naman isang buwan na hindi pa pinapagawa, di ba? At with the intention na, para umalis na yun at makahanap ako ng bago para makapag-increase ako ng rate, di ba? Kasi marami naman ang nangungupahan ngayon. Naghahanap ako. Dos Compañeras. Ayan. So, again po, meron po tayong DZRH Malakas promo question, Attorney Cam. Pakisagot na lang po, ano po ba ang legal remedy ng landlord o landlady para makasingil sa hindi nagbabayad na tenant? Yung answer po niyan ay makukuha ninyo sa susunod na pagbabalik namin matapos pang ilang mga paalala. Magandang gabi po muna sa lahat mga nakatutok sa atin, of course. Mawawala ba si Mais Gael Enriquez? Nandito rin sa atin si Virgilio Loderes. Nandyan sa Miken, Japan. Gayon din si Nards Putik. Nardong Putik ba ito? And of course, nanunood din sa atin si Corimao Jones. At Attorney Cam, dito sa ating DZRH Dos Compañeras, nandito na. Benjamin Lim ng San Jose del Monte, Bulacan. Marilu de Guzman. Florence Regalo ng Laguna. Jerry Sumagaysayan. Angelo Carpio, magandang gabi po. Si JH Nirasog, nakikinig po kami dito. Saan po kayo? Si Kenneth Arevalo, Eduardo Narvaez, Taran, and Chef Elwin Del Mundo dyan sa Gasan, Marinduque. Ganyan din si Zoraida Neves Falorina, J. Season Fernandez, Hilaria Pagonaran, na nanunood pati ang kanyang apo na
binabata niya, may sakit daw kanyang apo, si Kanyin. Get well soon. Gayon din si G. Gozarin Almoguera at yan, si Mami Belen Rivera, Zoraida Falorina and Moonbeats, Roxanne Costo, Cristeta Guerrero and Ellie Abanto. Ito super fan mo, Attorney Cam, si Ellie Abanto dyan sa Labo, Camarines Norte, Eva Duques, Kenneth Arevalo, Grace Recta, Federico Bagisi, and of course, sino pa ito? Si Ma'am Grace Recta at Ma'am Irene Almodovar. Maraming iba pa nanonood sa atin. Ganyan din si Michael Bay and Chia Laron. So magko-commercial lang po muna kami para makaubo muna. Magbabalik pa pang Dos Compañeras. Ilan po muna mga paalala. Kami pa rin pa inyong mga nakakasama. Ako po si Attorney Rina Seco. Attorney Campo, Cheryl Adami Molina. At kami po ang Dos Compañeras. Dos Compañeras. Dos Compañeras. Dos Compañeras po, nagbabalik kasama ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. At tinatalakay po natin yung mga karapatan ng ating landlord tsaka ng ating mga tenants. So, ang question is, pwede bang pasukin ng landlord ang pinauupahang property kung hindi nakababayad ang kanyang tenant or tenants? Ayan. Of course, sinabi na po natin na generally ay hindi maaari. But there is an exception to the rule. Bakit? Kasi po, ang sinasabi po ng Korte Suprema, merong kaso ito, Attorney Cam, na kapag merong kasunduan, na nagsasabi na pinahihintulutan or nagkakasundo ang dalawang partido, ang lessor at ang lessee o ang landlord at ang tenant, na pasukin ang property kung sakaling hindi makabayad on time at upon prior notice. Halimbawa, bibigyan ka ng sapat na notice at hindi ka pa rin nagbayad, ay pinapahihintulutan na ang landlord na pasukin ang property. Dahil nga naman, kung tutuusin, breach of contract na, therefore wala ka na ring, since that is a ground for termination of your agreement, wala ka ng legal na rason para manatili pa doon sa leased premises. Dos Compañeras. This is the case of Viray versus Intermediate Appellate Court na dito, Attorney Cam, ay ipinadlock ng may-ari yung bahay, dahil nga ilang beses na silang nagpadala ng notices, ay nandun pa din, nakasabit lang doon sa pinto yung notice. Yun pala, Attorney Cam, ay nasa ibang bansa yung original na lessees o yung nagre-renta. Pero meron siyang anak na pinahintulutan na ikaw muna ang caretaker habang nasa ibang bansa kami. Kaya lang dinidedma ni anak. Tapos dinelegate pa sa iba yung upkeep ng property. So ang ginawa noong nagpapaupa, binuksan na niya. Actually, pinalitan pa nga nila ng padlock nung nangungupahan. Ang ginawa niya, noong nagpapaupa yung may-ari ng premises, nag-coordinate siya sa barangay at sinabi niya, ito po nagbigay na po kami ng notices, dead na po sila, nandito pa rin po nakasabit sa pinto. So pwede po ba nasamahan ninyo kami, inventory natin at mag-witness kayo sa pagpasok para at least ma-inventory natin yung mga properties o yung mga gamit nila na nandoon para di naman hindi maging issue na, ninakawan mo ko. Diba? So yun po ang pwede ninyong gawin. Kaya importante sa mga nagpapaupa, isama po ninyo ito bilang stipulation at mag-constitute na din kayo ng special power of attorney na ini-issue sa inyo na sinasabi doon na kapag hindi nakabayad, hindi maaring ilabas yung ibang mga importanteng properties at ito ay isusubasta para i-satisfy doon sa pagkakautang sa renta. Ayan. Dos Compañeras. So, ibig sabihin, panyera, magiging protektado kayo kung kayong dalawa mismo ay nagkaroon ng kasunduan. Importante na ito ay nasusulat, So, meron kayong written agreement to that effect. Kailangan ba, Attorney Cam, na ito ay nakanotarize? Hindi necessary, Ang importante lang ay pareho kayong nakapirma doon, At meron din kayong mga testigo doon na nakapirma, witness ni lessor, witness ni lessee, That is the purpose of this, para at least nababalance. Hindi pwedeng
lahat yung dalawa doon witnesses ni lessor o lahat yung dalawa doon witnesses ni lessee. So tig-isa kayo ng testigo na nakabirma. Dos Compañeras. Ayun, kung sakasakali naman po na talagang singil kayo ng singil, iniwanan na lang ang property, binakante na lang. Inabando Sumikret, na. oo, sinikreto, hating gabi umalis. Nako, yung pala Tinamin yan. na lahat. Uy, alam mo, no, alam ko yan. Nangyayari yan. Naka-experience kami ng ganyan. Itanong natin yan kay Mami Jovita Adami na nanonood ngayon. Madaling araw may Umalis. dalang jeep. Tumakas. Tumakas kasi hindi nagbayad. Ayun. So ano naman ang remedy mo kung sakasakali, no? Ito ba, kailangan mo bang sampahan ng kung anumang kaso, no? Mag-e-estafa ka ba dito, no? Ang remedy po ninyo para makasingil lang, no? Pwede po kayo, depende sa utang kasi, Attorney Cam, kung ito ay umabot ng 1 milyon o lagpas ng 1 milyon, Wow. collection ng sum of money. Take note, Attorney Cam, may kilala akong nagpaparenta na 1 milyon isang buwan. San ka pa? Pero ito sa atin naman yung real talk para sa ating mga commoners, no? Doon lang tayo sa may mga 17,000 a month. Charot. Yun. So, kapag ka po ganito, pwede po kayong magsampa ng kaso doon sa sa small claims court. Ang tawag doon small claims cases or small claims yan. Para po masingil ninyo yung pagkakautang. Hindi porket nakaalis na, tumakas na, ay wala na siyang pananagutan. Kaya nga po importante para sa ating mga kababayan nagpaparenta yung written agreement. Dahil nandoon, humingi kayo ng deklarasyon kung saan sila nakatira para at least matitrace pa rin ninyo, mapapadalhan pa rin po ninyo ng notisya or notice kung sakasakali at kailangan ninyong dumulog sa korte para i-enforce ang inyong karapatan na makasingil doon sa pagkakautang. Ito naman po ay hindi na ninyo kailangan ng abogado, no? Dahil ito ay small claims sa ilalim po ng ating bagong batas, hindi na po kailangan ito ng abogado. Yan. At magiging mabilis lang din ang proseso. Dos Compañeras. May mga iba panyera na syempre mamabait ang mga tenant, ay mga landlord na pinagbibigyan pa ng 1 buwan, nakikiusap 2 buwan, 3 buwan, hanggang umabot na ng 6 na buwan. Teka lang, wala na. So, medyo lumalaki dahil 6 na buwan. Plus, ang mahirap pa dito, yung mga disconnection notice. Oo, naiwan na dun sa'yo. Naiwan na, no? Ganun po. Pag ganito po, tsaka tandaan po ninyo pag halimbawa, maniningil kayo ay magbayad, mag-send po kayo ng demand letter. Demand letter. Yes. Susunod ng demand letter, punta po kayo sa barangay. Yes. No? Yun po ay mga requirements sa pagsasampa ng small claims case, no? So, ang remedy po ninyo para makasingil kayo doon sa tenant na hindi nakakabayad na lumayas na small claims. Yan. Na hindi na ninyo kailangan pa ng abogado. Okay, magandang gabi muna. Sir Hill Ocampo nanonood sa atin dyan sa Quezon Province. Gayon din si Zoraida Nieves Falorina. Ay, sumasagot na. Doon po kayo mag-message sa DZRH Dos Compañeras. Ayan. Si Melvin Letordo, ano yun? Dredge? Ano yun? Hindi ko naintindihan. Ang remedy po, hindi po remedy ang breach of contract. Ito ay ibig sabihin sitwasyon na hindi sumusunod sa inyong kasunduan, no? Paglabag sa kasunduan. Pero the remedy is to go to court. Yun, Yes. Small claims. Ayan. Mr. Angelo Carpio nanonood daw po sa Rome, Italy. Luningning Balubar, magandang gabi po. And of course, si Maricel San Andres, okay, si Narciso de Villa. Patagal-tagal na nawala itong si Narciso de Villa. Tsaka si Catherine, sabi niya, ay, na-busy po ako lately pero ngayon nagka-time ng makapanood. Okay. And si Richelle Adarlo dyan sa Muntinlupa City. Dos Compañeras. Ang tanong panyera, paano kung halimbawa merong makapal talaga ang pagmumukha na tenant, hindi naman nila lahat, no? Na kahit na ilang beses mo nang pinakusapan, ayaw pa rin umalis. Di ba? Alam nga naman, maghilahan kayo na rin doon. yung kontrata niya. Oo. Maghilahan kayo doon, magsabunutan kayo, lumayas kayo dito. Parang drama-rama sa hapon, di ba? Nangyayari yan, Attorney Cam. Oo. Huwag po ninyong ilalagay ang batas sa inyong mga kamay. No? Tapos, idaan natin sa proseso. Oo, ang nangyari, no? May pisikalang nangyari. So, dahil galit si tenant, si landlady,
siya na yung namisikal. So, parang mababaliktad ka pa. So, sabi nga ni Panyera, wag ilagay sa inyong kamay ang batas. May iba pang mga solusyon para dyan. Oo, of course. Kapag ka po umabot na ng ilang buwan at may karapatan na talaga kayong magpaalis, no? Kasi normally, after 3 defaults in payment, o 3 buwan na umabot sa 3 buwan ng pagkakautang, pwede na po ninyong paalisin, no? Padalahan po ninyo ng demand letter, tsaka yung notice na tiniterminate na ninyo ang kontrata on that ground, and therefore dinidemand na din ninyo ang pagbabayad at umalis na sila sa premises, no? Kapag ka hindi po sila tumupad, no, bigyan nyo ng palugit, we are giving you 5 days, binibigyan kita ng 5 araw para bayaran ito. Kung hindi, ay tiniterminate na namin ang kontrata, and therefore umalis ka na, no? At pagkatapos nito, dumulog po ka agad kayo sa barangay. Now, paano pag hindi pa rin umalis, no? Sabi nga ni Attorney Kami, makapal ang fest. Makapal ang fest talaga. Oo. Sila pa matapang talaga minsan, no? Kapag ka po ganito, meron tayong remedyo naman na tinatawag na unlawful detainer. Anong sitwasyon ito? Kapag ka po dati legal naman ang pag-ukupa sa ating property, dahil syempre may kasunduan kayo, nakalis ang property sa kanila, tapos either natapos na yung kontrata o kaya ay terminated na yung kontrata ninyo, may demand to vacate na kayo, and yet ayaw pa rin umalis. So ang tawag po dito ay unlawful detainer. Anong ibig sabihin nito? Magsasampa po kayo ng kaso sa korte para sa unlawful detainer. This is Attorney Cam sa lowest court, no? MTC, MCTC, MTCC. Diyan lang po yan isinasampa. That is of course assuming nasa loob pa ng 1 taon yung pagpapaalis ninyo sa kanya. Kasi halimbawa, Attorney Cam, no? Ngayon, tawag doon, basta within 1 year from the time na may karapatan, nag-arise ang inyong karapatan para paalisin siya, dapat po maisampa ninyo ito. Otherwise, kapag ka po lumagpas na ang 1 taon, meron po naman tayong tinatawag na action poblesiana or action to recover possession. Pero hindi po ito ang primary purpose po nito ay ang pagpapaalis, no? Ibang usapin yung small claims, dahil ang small claims, ang primary purpose nito, Attorney Cam, ay ang pag-recover noong bayad, no? So magkaiba po itong dalawang primary actions na ito. Dos Compañeras. Ayan. So, malinaw na po yan yung pagkakaiba nila. Small claims para makarecover ng bayad, yung pagkakautang sa inyong pinarirentahan. Yan. Magandang gabi, Sniper. Pinabati niya ng happy 18th monthsary. Yun naman, ni Len Kasumi. Magandang gabi sa inyo, Sniper and anong tawag doon, Attorney Cam? Happy monthsary daw? Happy monthsary. Dito yata nagkakainlaban ng ating mga listeners eh. Ito, naku, Panyera, maganda yung tanong dito ni Miss Minda Angeles. Sabi niya, paano po yung mga tenant na sasabihin ka na hindi ka nga BIR registered, kahit na malit lang naman yung pinapaupahan mo at wala pang 5K monthly, blackmail po ba yun? Actually po, no, nire-require po ng batas na kung kayo po yung magpapaupa ng mataas po sa 12,800, kayo po ay dapat ay rehistrado sa BIR. Ngayon, kung halimbawa, less than 12,800, kasi yun yung threshold na sinasabi natin, exempted po kayo. So, kung 5,000 lang sa naman resibo, to. pag-i-issue ng resibo. Exempted ka sa Although itong mga tao naman na ito na nagpaparenta dahil this is income, kasama yun sa deklarasyon nila ng income tax. Yes, sa sarili nila, di ba? So, ano po yun, wag po kayong magpapagapi sa mga ganyan pang blackmail. No? Sabi mo, excuse me, ang threshold, sabi ng Dos Compañera, kung na kami, 12,800. 5,000 ka na nga lang dyan dahil pa sinasabi. Paano naman kung yung lessor, no, siguro inis na, biglang pumasok sa leased premises, Attorney Cam, at labag sa kalooban ng lessee, itong tenant, no? Maari ba siyang, itong si tenant, maari bang magsampa ng reklamo laban doon sa, halimbawa, doon sa lessor o yung landlady or landlord, no? Assuming na wala silang kasunduan, kasi marami naman sa ating mga kababayan na wala namang written na agreement na or expired na ang written agreement. So nire-renew ng re-renew, sige lang, okay lang na. Huwag na tayo magpermahan. Basta understood na yun, ha? Ganito ang bayaran natin, na, di ba? May mga ganun. Paano kapag bigla na lang, no?
malis ka na dyan. At dito na ako. Ayan. O, may dala pang kung ano-anong may dala pang barel. O, di ba? Ibang usapin na yun, no? Pero kapag ka po ganito, syempre, kapag ka hindi dumaan sa proseso at wala rin naman kayong kasunduan to that effect, meron din naman tayong tinatawag na forcible entry. Bakit? Nasa iyo pa ang karapatan na magstay doon sa premises. And yet, no, itong lessor, bigla na lang pumasok. Kasi po, no, kasama sa mga obligasyon, no, at sa mga obligasyon ng lessor at karapatan ng tenant ay irespeto yung peaceful possession ng leased premises. So hindi maaaring pa pwedeng magbabarging ka na lang doon at lumayas ka dito, di ba? Wala pong ganun, no? Sa movie lang yun nangyayari, pero illegal po yun at labag sa batas. Actually, Attorney Cam, yung forcible entry, this is just the civil case, dahil sa dinidisplace ninyo, ang tawag doon, tinatanggal ninyo yung sinisira ninyo yung peaceful possession ng premises. And since ito ay civil case, meron ding isang remedy sa ilalim naman ng revised penal code. Ito yung qualified trespass to dwelling din naman, no? Imaginein mo, ikaw ang may-ari, magiging trespasser ka sa iyong premises because, no, bakit? Because sa pag-enter into contract, no, pakikipagkontrata mo sa iba, legally isinusurrender mo ang possession ng property. So temporarily, nawawalan ka ng karapatan to possess, to occupy the property. Inililipat mo sa kontrata mo. And therefore, sagrado ang dwelling na ito kapag illegal ang pagpasok mo dito. Ito yung tinatawag na qualified trespass to dwelling at merong criminal itong pananagutan. Paglabag po ito sa revised penal code at maaari pang magkaroon ito ng kulong, Attorney Cam, arresto mayor. So, arresto mayor, that's 6 months, 30 days and 1 day to 6 months at pwedeng magkaroon ng multa na hanggang 200,000 pesos. Ayan, medyo malaki-laki yun, Attorney Cam, di ba? Dos Compañeras. Tandaan po ninyo, ibang possession, ibang ownership. Possession, yung paggamit lang, no? Pero yung ownership, ikaw pa rin may-ari. Yes, ang pinag-uusapan natin kasi pag list, yung possession. Yung ownership, there is no question. No? Pero dahil nakipagkontrata ka, baka man at ikaw may-ari, wala kang karapatan, no, na i-possess ang property o occupy ang property dahil sinusurrender mo doon sa kakontrata mo. Ayan. Next, Attorney Cam. Medyo mahaba-haba. Si Alali Coronel, sabi niya, good evening po. Ask ko lang po, ano bang dapat namin gawin para mapaalis ang umuupa? Ayan, kailangan na po namin ipagawa ang aming paupahan. Sige nga, Panyera, ikaw. Wala po silang contract of lease maliban sa pagbabayad monthly. Yun bang iba ay hindi nakabayad? Yung pong iba ay hindi nakabayad. Gusto na po namin gamitin ang property na po ang action na dapat namin gawin. Ano ang una naming dapat na gawin? Kailangan pa ba kapag nagbigay kami ng sulat sa umuupa ay notaryado ito ng abogado? Salamat po. Ang unang-unang ibibigay po ninyo ay i-notify, no? Written notice na ini-stop na ninyo or pinuputol na ninyo ang inyong kontrata. And therefore, binibigyan na lamang ninyo sila ng, halimbawa, say 30 days or 15 to 30 days. Bigyan niyo ng 30 days, no? Para ibakante ang premises. At kung may mga pagkakautang, bayaran nila yung pagkakautang. Kasi, Panyera, di ba, kapag halimbawa walang kontrata, ang presumption is that every month, no? Yung yung inyong renta. Yung inyong renta. Yung kung kayo ay yearly, nung dati yearly, no? Kasi ang magiging basehan yan, ano ba yung original na tenor ng kontrata ninyo? Yung kung nagbabayad kayo ng yearly dati, edi ibig sabihin monthly na yung ano nyo, yung kontrata nyo, nire-renew yung monthly. Kapag ka nasa ganitong sitwasyon kayo, delikado rin kayo mapaalis anytime. Oo, kaya dapat talaga may kontrata. May kontrata. Para sa protection ninyong pareho. Yan, Ms. Aleli. So, notice na na tini-terminate ninyo and demand to vacate, binibigyan niyo sila ng ilang araw para ibakante ang lease premises. Pagkatapos nito, edi pumunta kayo sa barangay kung hindi pa rin sumusunod. At hindi kailangan notaryado ito. Hindi nyo kailangan ng abogado para dito. Importante lang notified sila. At meron kayong kumuha na din kayo ng patunay na na-serve talaga ninyo sa kanila yung inyong notice. Ayan. Thank you very much, Attorney Cam. Dos Compañeras. Okay, meron question dito. Sino po ba ang may duty sa repair? Or if masira
may sira sa bahay na pinauupahan. Yung ordinary wear and tear o yung pangkaraniwang pagkasira o pagkaluma ng leased premises, obligasyon po ito nung nagpapaupa, no? Pero yung mga ibang improvements na gusto ko lang maganda, yung mga decorative o kung ano mang iba pang improvements, hindi ito po ay depende na sa inyo, sa inyong pag-uusap, no? Kung ito ay reimbursable o hindi ay depende po sa inyong kasunduan pagdating sa yung usapin ng mga improvements. Pero yung repairs na necessary, ang dapat po na sumasagot dito ay ang nagpapaupa. Ang sinasabi po ng batas, Article 1658, no? Yung lessee ay maaaring isuspend yung pagbabayad ng renta sakaling yung lessor ay hindi tutupad sa pagpaparepair, yung mga magkukumply doon sa mga necessary repairs, no? Yung mga kinakailangang repair o yung pag-maintain ng leased premises to ensure yung peaceful and adequate enjoyment ng leased premises. So napaka-importante po nito. Ito yung common, Attorney Cam, na hindi tayo aware. Dos Compañeras. So again, inuulit po namin, yung mga necessary repairs, no, ay kailangan pong sagutin, no, ipagawa nitong lessor o yung nagpapaupa. At pwede po ninyong isuspend ang pagbabayad ng inyong renta kung hindi tumutupad ang lessor o nagpapaupa dito. Dos Compañeras. Ayan, Attorney Cam, Uy. bago tayo mag-commercial. Again, ang ating Malakas online promo, sagutin po ang katanungan, ano ang legal remedy ng landlord o landlady para makasingil sa hindi nagbabayad na tenant? Mamimili na kami, ha? Mamimili na kami, pero magko-commercial po muna kami. Magandang gabi po muna, Annalisa De Villa. Sasagutin po natin yung inyong question mamaya sa ating pagbabalik. Gayon din si Minda Angeles, sasagutin po namin ang inyong question sa ating pagbabalik. Magbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Ilan po muna ang mga paalala. Kami pa rin po inyong mga nakakasama. Ako po si Attorney Rina Seco. Attorney Cam, Cheryl Adami At Molina. kami po ang Dos Compañeras. Dos Compañeras. Dos Compañeras po. Kasama pa rin ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. Attorney Cam, Cheryl Adami At Molina. tinatalakay pa rin po natin yung tungkol doon sa kung hindi nakakabayad yung nangungupahan doon sa nagpapaupa. Again, no? May mga pagkakataon ho na talagang may rason kung bakit hindi nababayad. May pagkakataon, Attorney Cam, na sinasadya because may basihan. Kasi sabi ng batas, no, 1658 ng Civil Code, na pwede kang hindi magbayad kung hindi pinaparepair yung mga dapat ay i-repair dahil obligasyon naman ito ng lessor. Yan. Anyway, sasagutin ko itong question, Attorney Cam, ni Minda Angeles. Sana tungkol naman po sa pautang na nakamatayan na ng creditor. Paano po ang mangyayari sa pautang? Hindi na natin paubutin pa ng Monday, Attorney Cam. Dahil ito po, no, kung ang namatay ay yung creditor, yung nagpautang, yun pong kanyang mga tagapagmana o yung mga heirs, yun po ang hahalili sa kanya na makakasingil dahil parte po ito ng kanilang manahin mula doon sa namatay na creditor. Yun, ganun lang po kasimple. I-notify ninyo na namatay na. Yan. Dos Compañeras. Demand letter pa din. Ayan, next, Attorney Cam. Totoo po ba na ang PAW lawyer ay hindi pwedeng mag-provide ng service para sa may-ari ng property? O sa lessor. Yan. Totoo po yan, no? Hindi po sako po yan sa sa mga PAW, no? Especially kung ikaw po ay may property, it means meron kang pambayad na abogado. Especially kapag halimbawa, hindi naman siya small claims cases, no? Umabot ka sa dahil mas malaki ang utang, no? So hindi siya kasama doon sa serbisyo na ibinibigay ng ating mga PAW. No, basta may pera ka, Yes. no, ay hindi ka maaaring mag-avail kasi kailangan pa indigent ka. Correct. Oo. Ma'am, paano po kung ayaw umalis yung naupa sa bahay namin tapos no kontrata? Magpa-file po una, demand letter, pangalawa, demand to vacate, pangalawa, barangay. Pagkatapos, kung hindi pa rin po susunod, mag-i-issue po ng certificate of file action ng barangay. Pagkatapos po niyan, kung halimbawa po ay wala pang 1 taon mula nang nagkaroon kayo ng karapatan na paalisin ang tenant na ito, ibig po sabihin, magpa-file po kayo ng unlawful detainer. I-check man po ito na sinasabi lang, judge, tulungan mo ako na paalisin ito. Yan. Mas magiging mabilis na po, no, ang inyong proseso. Dos Compañeras. Next, Attorney Cam.
May nag-message dito. Ayan, sabi nawala. Ni Annalisa, may nang-upa po sa house namin. Ngayon, hindi na siya nakakabigay ng 2 months at advance at 1 month deposit. Late payment ng monthly niya for 2 months. Ano po bang pwedeng gawin? Ayan. Unang-una, no, yung advance tsaka deposit, hindi yan lagi-lagi, no? Isang beses lang yan pag ano siya. Ngayon, pwede naman po na mag-usap kayo kung iaalat mo yung in-advance niya dun sa isang buwan na hindi siya nakabayad. Pero yung deposit, hindi po pwedeng gawing, isama dun sa advance payment. Kasi yun ang mag-shoulder kung meron siyang mga repairs o kaya... kasi yung mga sinira, purposely, nag-away mag-asawa, nasira nila. Hindi siya part ng wear and tear. Yes. O kaya mga unpaid bills. Mga disconnection notice, dun mo siya kukunin. Yan. Pag di na talaga, edi, forgo mo na siya. Oh yes. Si Annalisa David, ito pala yung binanggit mo. Ito si Art Pack, sabi niya, pinasok po ng squatter. Actually, sa Udha law, no? Hindi na po siya squatter ang tawag. Ang tawag po nito ay mga informal settler. Ang bahay ko, paano ko po mapapalis? Pwede po bang ilabas ang gamit nila para di po sila nag-uupa at di rin nagpaalam? Okay. Dos Compañeras. Kung ito ay bahay mo, no, iniskwatan nila, no, inoccupy illegally. Ito yung tinatawag na trespass to dwelling na, di ba? So ito ay kriminal na kaso. Kung with force and intimidation, attorney ka, mas mataas ang parusa dito dahil ito ay prison correctional, ibig sabihin 6 months and 1 day to 6 years ang parusa dito. Yan. Ito po ay kailangan ninyong isampa ang kaso sa korte. Yan. Wag po ninyong pupuntahan at magkakagulo kasi attorney ka, kaya nga pinasok kayo kasi wala silang, parang hindi nila kinikilala ang batas. So wag po ninyong ilalagay ang batas sa inyong mga kamay, baka po magkagulo. Minsan attorney ka, sa mga ganitong sitwasyon nagkakaroon ng buhay na nabubuwis. So yun po ang ina-avoid natin. Dos Compañeras. Alvin, sabi niya napaka-informative daw ng programa natin. Ito may question dito, attorney Cam, no, ikaw na nga ang sumagot, pero ito babasahin ko, attorney Cam. Nangungupahan po ako, ito si Marivic, nangungupahan po ako at 6 years na po ako sa inuupahan ko. May 1 month advance at 2 months deposit. Hingi lang po sana ako ng linaw. Ito pong pagbayad ko ng last, kinuha lang nila yung bayad. Tapos biglang sabi, pagkaabot ko ng pera, gagamitin na daw nila ang inuupahan kong bahay. Ang gusto po nila, uubusin ko na lang yung 3 months deposit ko. Pero gusto ko po sana yung advance, consume ko na at ang deposit full ko makuha. Ayaw po niya pumayag. Hindi na daw po siya maglalabas ng pera kasi ipang-re-renovate daw po niya sa bahay. Tama po ba yun? Wala po kasi akong budget pang advance at deposit. Paglilipat po ako. Yung 3 months po magagamit ko po sa paglipat sa bago kong matitirahan. Dos Compañeras. Yan, attorney Cam. May point siya dun ha. Kasi again po yung deposit, di ba sabi namin kanina, dapat hindi yan ina-apply sa renta. Tsaka dapat nga dinideposit yan sa bangko, di ba, Panyera? In fact, may karapatan ka pong singilin yung interest nito na kinita kung ito ay diniposit sa bangko. Kasi requirement po ng batas, no, na ikaw lessor nagpapaupa ka yung deposit in advance. Yung deposit yun ay i-deposit mo sa bangko talaga, no? At kapag hindi ito na-consume, ibabalik mo, including the interest na kinita doon sa bangko. Correct. Ayan. So, yun po yung deposit ay applicable or ina-apply po yan doon sa mga nasira mo o kaya ay unpaid bills. Pero hindi po ito ina-apply doon sa renta. Yes. Yung advance, tama lang na i-apply doon sa renta. So, pwede po ninyo itong singilin. Yun. Pananagutan po ito ng lessor sa inyo. Dos Compañeras. Okay, ang dami pang mga questions pero pasensya na po kayo. Hindi na po namin nabasa lahat. No? Sa mga susunod na pong pagkakataon, kasi may comment pa rin dito, sana daw ay magkaroon tayo ng episode na sinasabi naman or dinidiscuss naman yung mga sa sublease. Tinilakay na po natin ito, no? Bawal po ang sublease. Maliban na lang kung pinapayagan. Pero kung wala po kayong kasunduan, bawal na bawal po. At in fact, pwede ito maging ground para sa pag-terminate ng inyong agreement. Dos Compañeras. Dahil malakasan ka kung makinig sa DZRH, malakas ka sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang panonood online
sa DZRH News Facebook page at masasagot ng tama ang aming katanungan, instant mananalo ka ng malakasyang dalawang 500 pesos sa DZRH Malakash promo. Hatid sa atin ang kauna-unang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating Malakash promo question, Attorney Cam, Ano ang legal remedy ng landlord o landlady para makasingil sa hindi nagbayad na tenant? at ang sagot, syempre, small claims case. Yan. Sino ang ating unang winner? First winner natin si Ann E. Hamito. Congratulations! At next winner po natin, JH ni Rasog. Congratulations sa iyo! Ayan, and of course, para po maklaim ang inyong premyo, antabayanan lamang po ang message na Attorney Cam kung hindi po agad ninyo matanggap, no? Minsan kasi natatabunan Yes. lang, no? I-remind nyo lang po si Attorney Cam dahil napakarami po ninyo na nananalat sa Correct. Attorney Cam po ang in-charge. At na minsan po natatabunan po kasi inyong mga mensahe, no? We have thousands of messages every night. Yung mga sumasagot po sa atin, no? Kasi po yung iba hindi naman naka-Facebook, nakikinig sa radyo, nagpapadala ng mensahe, sumasagot din sa ating promo Thank you so question. So much. thank you very much po. Ayan. Dos Compañeras. Pasadahan lang natin, mabilis lang. Si Angelita Federico, Raymond Botalon, Jinky Parley Andrada, si Annalisa Divilla, Evitz Escueta, gayon din si Ray Revilla at Zoraida Falorina Alvin at Elra ba ito? Era. Magandang gabi po sa inyo. At Lily Baradi and family and Tita Sita, advance happy birthday sa iyo, Tita Mimi Arillo and Tito Cecil Arillo dyan sa Las Piñas. Magandang gabi po, Attorney Cam. Magandang gabi rin po kay Sir Luding Bunggaling. Ganun din po kay Arlinda Agloco dyan sa may Marcos, Ilocos Norte. At magandang gabi rin po kay La Papa Will, Mama Jovita at Nanay Si Connie Vista. Mama Vita is watching with you tonight. And Number 1 fan ko po yan eh. oo nga. Ay, kung wala na si nanay, magbe-birthday pa naman sana. Si KMGA, greetings from Japan. Si Mimi Antao, maraming salamat po sa inyo. Anyway, magsama-sama po ulit tayo sa Lunes, no? Para sa isa namang episode ng DZRH Dos Compañeras. Antabayanan po ang susunod na programa, ang Lunes. Kami po ang inyong nakasama tonight, ang mga panyera ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Attorney Cam, Cherry Ladami Molina. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Happy weekend, everyone! Happy weekend! Dos Compañeras.